Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Second Corinthians chapter 6 verse number 14 to verse number 18. Sunda sa iyong mata kung basahon. Verse 14 down to verse number 18. Okay, verse number 14. Be ye not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore come out from among them, and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. So ato ang tun-anin ning kabuntagon about sa kitawag og paganism versus Christianism or Christianity. When we say Christianism it is a practice of the Christian. So, paganism versus Christianism. These are all practices with different people or group of people. Paganism is the practice of the pagan, while Christianism is the practice or practices of the Christian. Now, these two cannot be kining gituwag mixed together. Dili siya pwedeng isagol, dili siya pwedeng ipunon. As what our text nagsulti din, be ye not unequally yoked together with unbelievers. The believer and the unbeliever cannot mingle together, cannot equally yoked. Dili pwede nga magparihas og yugo ang gitawag og believers og unbelievers. And siya, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Walay mahimong fellowship sa righteousness o sa gitawag unrighteousness. And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial, or Satan, or devil? Or what part hath he that believeth with an infidel? So ato makita din sometimes there's kalibutan, they tried to mix these two groups in one. Gusto nilang usahon. That is why there's what we call a gigantic denomination nga gustong i-mix ang duha ka grupo, ang paganism ug ang Christianism. Ang resulta nahimo siyang gitawag og Roman Catholicism. So the Roman Catholicism, they tried to mix these two. That's why ang resulta ang nahitabo na mo nang gitawag og Roman Catholicism. That's why most of the gitawag og practices of the Roman Catholic Church, mostly sa ilahang mga practices came from paganism or pagan. Pagan in origin, especially ato ang tun-an karon,
there's what we call a trifecta of pagan holidays nga gi-practice tibuok kalibutan karon, and sadly it was practice also sa mga Christian, so-called Christian nga mga grupo. For example, kani atong tun-an karon, part sa ilahang itong practice Halloween, and then the next one is Christmas, then Easter. Those holidays came from pagan in origin. So ang origin ana is pagan, kung ato makita sa mga history niya nga mga festivals or niya nga mga holidays. So ato i-concentrate there is usa ka gina-practice worldwide, kining ilang gituwag og Halloween, no? Halloween. So atong tan-awon diri sa ato ang sa lipat mo discuss niya na. So atong i-concentrate karon sa ilahang gi-practice nga gituwag og Halloween. Asa gikan ning gituwag og Halloween nga ilahang gina-practice. One preacher says nga kining gituwag og Halloween iyang gituwag og Halloween. Halloween. Instead of Halloween, Halloween. It makes sense. Why? Kung atong tan-awon din kung unsa ang na din ani nga practices, grabe gyud. Di basta-basta nga practice, dili ka sabot. Ngano pod nga naay ang pangutana is, should we as Christian practice this kind of celebration? Ingon sa usa ka witch nga na-publish sa ka newspaper sa America, iyon siya, Christians don't realize it, but they are celebrating this holiday with us and we like it. So ingon sa usa ka witch nga ang makristohanon nga naga-practice niini wa kay balo nga kining holiday is para sa ilaha. And ingon sa Bible nga ang mao nga gituwag adlaw ilaha nga holiday. Now iyon siya, and we like it. Ug sa ila pang termino, it's cool. Marag lipay kay sila nga pati Kristohanon i-appeal og practice niining gituwag og Halloween. Now, that's why akong kasulti na usa ka grupo, a gigantic group, the Roman Catholicism tried to mix this gituwag og practices sa Christianism ug paganism. Gusto nilang usa ma-mix, mag-uban sila. Mura na siya nahitabo sa ka symbol sa ka gitawag og Chinese nga gitawag yin-yang. Unsa ning yin-yang? Isa ni ka Chinese nga kuan symbol or yin-yang. Unsa ning yin-yang? Yin-yang. Mag-ingon ani ang sistema. So ang mahitabo ingon ani,
So naa diha ang dark. So muna gitawag yin yang nga symbol sa mga Chinese. So there's an interlocking dot, white and black. Ang white diha is muni ang gitawag, ang yin is mao ang gitawag white, and then yan is black. So ang ilahang concept din ha is it is gitawag nila og balance. They try to mix. They try to gusto nilang usahon, even gitawag og darkness and light, pwede rang mausa, pwede rang mag-uban. Pero according sa tuang ang gibasa sa Bible, insya unsaon pagkauban, verse number 14 insya sa last part, and what communion hath light with darkness? Yun ang pulong sa Ginoo, and what communion with light with darkness? So dili gid siya pwedeng mag-uban. Kining gitawag mao ni ang trabaho sa daghang mga grupo nga pwedeng gusto nilang usahon. Pero ang atong Dios nga gialagaran, God is a God of separation. Ato hinumduman nga sa Ginoo dili pwedeng mauban ang kahayag ug ang kahayag ug ang kangitngit. Mo nang gipasahi sa Ginoo ang kangitngit o gipasahi sa Ginoo ang kahayag. If there is light, then darkness will vanish away. Kung maabot pud ang darkness, ang kahayag mo'y mawala. So dili pwede silang mag-uban ang duha ka butang. Pero sa ingon ani nga mga teorya, gusto nilang ubanon ang mga butang ngayon ani, just like sa mga practices sa matag grupo, especially sa mga pagan people o sa mga Christian people, gustong i-mix. So dili pwedeng mahimong ma-mix. Unsay resulta ni anak karon ay tabo ng atuang gitawag og dako kayong simbahan, maoy ang practices dili gid iya sa Ginoo. Then they claim that they are the true church of God. They are the true followers of God. Kung atong tan-awon, muna ilang claim. But tan-awon to sa Biblia, kung mo fit in ba nga claim sa ilaha nga or sa pulong sa Ginoo ato na makita karon. Now, this called Halloween, na siya gikanan. Ang iyang source nini atong makita nga kung imong tan-awon din sa iyang history, naa siya gikanan. So, it came from Celtic people. Mga Celtic people or Celtic people. Mauni ang mga mention sa gitawag o pag-imuhan ng tun-an ang mao nga word. Kinsa ning mga Celtic people, mauni ang mga parts sa gitawag Europe countries, mga Ireland, basta mga part diha nga nagpractice sa gitawag og actually dili siya Halloween sa unang panahon. Sa mga Celtic people, ang ilang tawag ini is Samhain. Samhain. Munay original nga pangalan nining gitawag Halloween. Now, kining Halloween, the word hallow means holy. Kung atong tan-awon ni siya, ang word nga hallow, two word, gitawag siya holy. In or that is called even or evening, eve. Eve or even, hallow or holy eve. Unang gitawag Hallow Eve. At makita din sa ilang history. Halloween na gitawag og All Halloween, All Hallows Eve. So mo na mga pangalan nga gitawag diri sa gitawag modern nga lingwahe ang pagtawag. But originally ang pangalan niya na is Samhain. I don't know how mo na iyang pronunciation sa gitawag og mao nga
celebration sa mga Celtic people, and they have priest, na sila yung mga priest na gitawag. They call it Druid priest, mga Druid priest. And then this Druid priest, mga evil people, wicked people. Ang trabaho ani mga wicked yung mga tao. Then sa dihang ang gitawag Roman Empire, kaya ilang trabaho sana is to conquer sa mga nations nga nagapalibot sa ilaha, ilahang atuon din ilang i-conquer, and every time nga ilahang i-conquer, every country nga ilahang i-conquer na ay mga practices. Ugusan niya na nga mga practices ingon ani. Nagpractice kining mga tawhana, kining mga Celtic people og sowing nga practices. And this practices involves gitawag og mga ghosts, ghouls, sa pauban mga spirits, fairies. So it involves sa mga demonic being. Kining gitawag sa ila palang dagway sa ilang isa sa mga practices nga mga panahon, ang naong palang daan di na gid maayo. Horror na kay naong. So it involves mga ghost, ghouls, and spirits, mga basta dili mga tao nga normal, dili taga dinis kalibutan natong gitawag mga so naa sila gitawag og pagtuo ni ana. Now, naa sila gisimba ani nga Dios. Ang tawag nila ni ana is Ishi. Ambot ngani ang pronunciation sa ilahang God. Mo na pronunciation. Pero ang pronunciation nila Ishi. 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 Ang tanawon, Ausi. Muna ilahang God gagisimba. And they believe that this spirit, kining spirit, nga moani sa kalibutan, active siya ang mga panahon. Manang, karon celebration sa mga tao, na maghalad-halad ang mga tao, kay muna'y panahon nga ang mga patay, mga kalag, bisita kuno sa ilahang mga balay. Manang muhalad-halad sila. So, atong tan-awon kung kanang mga butanga, ikalipay ba na sa Ginoo? When I say Christianism, I'll be quoting verses nga mo refute sa maong nga mga points nga ato ang i-mention, especially ani nga event. So, mga verses kini siya sa side sa Christian, ang ato ang ginagamit diri is biblical. So kini, while kini it is just a tradition, kining gigamit sa gitawag og paganism is just a tradition, pero ang ato diri is all about Bible. So ang ato ang tubag din is biblical. Kung pwede bang ma-mix kining duha? Because ako na kasulti, na usa ka grupo nga gustong i-mix. Na ang pangutana diha, kini ba nga tradisyon mo coincide sa gisulti sa Biblia? So, atong tan-awon ang pag-refute sa Bible sa mga points nga atong ginakuha about these practices. Now, kining gitawag og practices, this involves witchcraft. Kini nga practices ga involves og witchcraft. Saan ang witchcraft? Mga witches, mga abat, mga ungo, wakwak. Sumanay mga witch. But pasabot, ingon sa usa ka witch sa iyang quotation, Christian don't realize it, but they are celebrating this holiday with us, and we like it. So he's referring to
Halloween, iyon siya, ang Kristohanon, wala nakarealize niya na, pero nag-celebrate sila kauban na mo, nalipay mi. We are happy yung sa mga witch. So, kinidi ay, this involves, so this celebration, ato makita, it is witchcraft. So, it is witchcraft. So, gikan sa gitawag og giswitch ang mao nga gitawag og All Hallows Eve, although gihimo na siyang Halloween, giswitch siya on November 1. Gitawag siya All Hallows Day, same date as Samhain. Pinagi ni Pope Gregory IV. So, in other words, ang ga-mix gid ani nga duha ka grupo, walay lain di Roman Catholicism. So iyon sa Biblia karon tan-awon karon because it involves ato makita diri, it is witchcraft. Ano man, even sa ilang celebration karon makita ang mga customary, kay ato tan-awon ang mga customary karon nga ginahimo sa mga tao, mag-customary o kining ilang gitawag sa isa ka practice din guising and mumming, magsulob og kining gitawag costume ni Dracula, vampire ang costume, basta ang naa diha mga evil nga mga karakter ang ilahang gina-portray. Nga naman, it is because ang pinakasinugdan niya it involves ghosts, spirits, fairies, or demons, especially kanang ilang god gigitawag. Kunya, naay mga practices nga ato makita diha karon na weirdo kaayo. So ato makita karon na kini di ay gikuha nga usa sa mga practices gitawag Roman Catholicism nga maoy gisunod sa daghan kayo nga mga tao. Makayon ka nga di gyud angayan nga ang Kristohanon mag-apil-apil niini. Di gyud angayan nga ang Kristohanon mag-apil-apil niini. Now, at basahon natin yung mga verses nga ato makita din Leviticus chapter 20 verse number 25 to 27. You shall therefore put difference between clean beasts and unclean, and between unclean fowls and clean. And you shall not make your souls abominable by beasts, or by fowl, or by any manner of living thing that creepeth on the ground, which I have separated from you as unclean. And ye shall be holy unto me. Insa gitawag diri holy, mga katauhan niya, the Israelites people, siya. For I, the Lord, am holy, and have severed you from other people, that ye should be mine. So, ang bot sa bot ini, there are groups of people that are not mine. Iyon ang Ginoo. And you are the people nga akong gisiber, o akong giseparate, o akong tawagong my people, nga akong mga katauhan, o iyon siya, you must be holy. You have to separate from this group of people nga dili na ako mga katauhan, kay kamo akong gipili nga mao ang akong mga katauhan. In verse number 27, a man also or a woman that hath a familiar spirit. Unsa nang familiar spirits? Which? A man also or woman that hath a familiar spirit, mo nang mga witch, na ay dili lahi ng espiritu, na ay espiritu sa demonyo. Now in our Bible says familiar spirits, it speaks of evil spirits, demons, devils. At makita diha, is had a familiar spirit, or that is a wizard. Another term na itong pagtagadon niya, wizard, shall surely be put to death. They shall be stoned them with stones, their blood shall be upon them. Hato makita din sa unang panahon sa Old Testament under the law, kung naay makita nga maibalaan nga tao,
babae o lalaki nga dunay familiar spirits or usa siya ka gitawag nato karong witch. Mga uban kanahang tan-aw og mga horror, mga magic, mga witch, Harry Potter nga mga movies, di na siya mga maayo nga mga pagtulunan, may lang nakaibalog ka nga di na maayo, kay kabalog ka nga di ka siya maayo. Pero wala kay knowledge about sa Bible, ito ka di anay. Kita kag mga tao mo sakay silhig, ay kalong talinis, mga witch. Ito makita din siya. Kung naay mga anak nga tao sa unang panahon, iyon ang Ginoo, patya batuan na o patya ninyo. Ipapatay sa Ginoo. Salamat nga we are not under the law. Kaya kung under the law patakaro, sige pagyapon pangitag ungo o atong pamatyo ng mga ungo. Salamat nga we are under grace. We are not commanded by God to kill those witches. Pero ang tao mo patay yapon. Sa ato panahon karon. Madungog nay ungo yung anang lugarap. Tapo ka sa mga tao, pati sa tao, labi nagnay mga panghitabo ko nga kuan. Now, kini nga mga butang, siguro may tuoday ka na, motoday ka ingon ana, ay ingon sa Biblia na ana sila kay gisulti na sa Biblia, pero dili na iyas Ginoo, mga evil spirits na sila. Iya na sa kaaway sa Ginoo, kauban na ni Satanas ato makita diha. It is witchcraft. So kini ding mga gitawag ingon ani nga mga event, ingon ani nga mga celebration, it is a celebration of witches. So ang nag-celebrate ini mga nag-practice og witchcraft, mga witch ato makita sa pulong sa Ginoo. No, asa na gikan? Asa man wala siya gikan? I believe these practices can hisgutag pagan, mubalik kita ning usa ka tawo dinhi nga gitawag og Nimrod, Babylon. Mga pagan nga mga practices nga na dinha. Kung ang history sa gitawag paganism, mubalik ta aning usa ka tawo. Bisan sa gitawag og kanang lugar, every time nga ang Roman Empire so mo conquer og mga countries, kada countries nga ilang i-conquer, naagid sila'y idols nga gitawag og mother and child. Dito sila ni Nimrod, iyang asawa si gitawag og si Semiramis, nakaanak sila ni Tammuz. So sa atong panahon karon, ang gihimo sa gitawag Roman Empire or sa gitawag Roman Catholicism, kana si Nimrod mao si Joseph, kana si Semiramis mao si gitawag og Mary, o kada si Tammuz mao si Jesus Christ. So every country na ay mga mother and child. Kasi nagpropagate niya na karon, si Mary and Jesus. So kana inyong mother and child, mao na inyo nang tawag karon Mary, nya mao na Jesus. That is why they worship images, idols. Asa nagagikan? Tungod aning tawanan ni. Then gimix ang biblical teaching or biblical character gimix sa paganism nga naa sila po'y mga gitawag og pagan character og ilang gipangalanan nga kanang inyong mga pagan character mao nang gisulti sa Bible. So yung ang nahitabo sa daggan sa history sa Roman Catholicism. Ato makita din ha. Tanaw to ilang mga gitawag og kini nga bersikulo ha, daghan man siya nga ato makita dinhi nga nagsigot about mga witchcraft. 2 Chronicles 33:6. And he caused his children to pass through the fire. Ato nang balikan unya because inaya na siya kuan sa isa ka point na pod. Siya in the valley of the son of Hinnom also he observed times and used enchantment. So ato makuha na unya ay kaduha natong makita din ha. Wizardry, enchantment, and used witchcraft, and dealt with the familiar spirits, and with wizards, he wrought much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger.
So kini daing mga practices ngayon ani, it will provoke God to anger. Ang mga tao gasigig celebrate, lipay kayo nga muna ilang postura, muna ilang dagway, muna ilang gipakita sa mga tao nga ingon ana, grabe nila nga kalipay silang pag-celebrate o sa baka. Pero iyon sa Biblia, kanang mga butanga, kini nga mga practices mo provoke nga tus Ginoo sa gituwag anger. They thought nga sa ilang ginabuhat nalipay ang Dios. Pero dili ay yung sa Biblia, kung ang mga butang nag-involve og witchcraft, ang Ginoo mapungot niya na. Abi nila nalipay ang Ginoo. So this celebration is a satanic celebration. Atong makita din Satanist loves Halloween. Kung imong matan-aon, imong estudyuhan, even ka ng mga satanism ng mga grupo, they love. Na isa ka festival ng ilang gikuan, gilagi na practice, then kini ikaduha, Halloween. They love it. Murang dili pwedeng mag-uban eh. It is a celebration of the dead. Ang pangutana, tugot bas Ginoo nga mo remember tag mga patay. So this celebration it's all about evil spirits, it's all about ghosts, it's all about dead. Nga mubalik diri sa kalibutan. Kuno Deuteronomy 14 verse 1. Iyan ang pulong sino, ye are the children of the Lord your God. Ye shall not cut yourselves, nor make any baldness between your eyes for the dead. Ayan siya diya. I don't know saan yung gitawag, nor make any baldness between your eyes for the dead. So in other words, it is a remembrance. It is remembering, no, for the dead. Paingon diya, nor make any baldness between your eyes for the dead. So it involves dead people. Siya, dili dapat inyo ng pagabuhaton. Ye are the children of the Lord your God. Ye shall not cut yourselves, nor make baldness between your eyes for the dead. Wa na mo'y pakialam ni anang nangamatay. Yan sa verse number 2, for thou art an holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be a peculiar people unto himself, above all the nations that are upon the earth. So if this is a celebration of the dead people, iyon ang Ginoo, ayaw ka mo pag-apil-apil ni ana. You should not, dili mo pwedeng mo apil-apil, ingon nga mga holy nga mga tao, ni anang pag-remember sa mga patay nga mga tao. Sadly, daghang Kristohanon, no? Basta matubag simenteryo. Managkot nun sa namantaan ng mga Kristohanon na nga wagay kabanggagan sa Biblia. Nga kay balo kag paganism ang maong history, paganism ang maong gitawag og practices. Onya ingon sa atong gibasa ganina, ingon na kini mga butanga, it involves witchcraft. Onya kini it involves dead people. Onya kini mga butanga, it provoke God to anger. Mayon ang Ginoo, you have to separate. Iyon ang pulong sa Ginoo. Ayaw ka mo pag-apil na, for thou art an holy people unto the Lord thy God. Ye are the children of the Lord your God. Ye shall not. Iyon ang pulong sa Ginoo. Ayaw ka mo apil-apil sa trabaho sa mga paganismo. In other words, kining duha ka grupo dili pwedeng mag-uban. So,
ang gitawag Roman Catholicism, sakto ba sa ilang gibuhat? Sayop. Dako kayong sayop. By trying to mix these two groups in one, usaho nila ang duha ka butang, pertig yung sayop pa. Nga naman, ang Ginoo mismo siya, dili pwede, you have to separate. Dili pwedeng ubanon, sama aning gitawag yin yang. They try to force to mix light with darkness or darkness with light. Pero dili pwedeng mag-uban yung butangan og interlocking dot. Parang di gyud magbulag, murag lock siya. Di pwedeng magbulag ang yin yang. Dili pwede, you have to separate anang duha ka butang. So di na sila pwedeng mag-uban. So it is witchcraft. Mga witch, it involves witches. Kuya ganing mga trabaho yan ani. Every time magtanaw ka mga movies about ani nga mga naagi na ghost. So that is a proof nga ang maong celebration dili iya sa Ginoo, pero they call it holy. Saan ka na Di ko kasabot. Nga nang holy. Holy Eve. Holy Eve. Halo. Kaya kanang halo, holy na siya. Nanas prayer ni Jesus Christ siya, hallowed be thy name. Put ba sabot, balaan ang ngalan sa Ginoo. They call it holy Eve. Pero saan ang pagka-holy ni ana? It's not holy. It's devilish. Satanic nga practice. Dapat satanic nga gitawag og day. Ano man, celebration sa mga evil spirits. Mga kalag kuno. Mga patay nga mga tao. So ang Ginoo malipay na dili na mo giskuta sa Ginoo. Wala tay dapat di na ta there's no such thing as connection with those dead people. Mawitanan usa ka hari dinhi sa Bible. Kay di naman maminaw ang Ginoo sa iya, di adto siya nangita siya usa ka babae nga ay familiar spirits. Nangita siya usa ka witch. Kay gusto niyang maistorya ang mga dead people. Kay namatay ato si Samuel, gusto niya maistorya si Samuel, the prophet of God. So ito kita nga, kini ay mga tawhana, kini nga mga panahon, pakig-istorya sa mga evil spirits. Orang sa una, kainamdam ko, pang-mention ng mga ngalan sa mga wala diha. At tukunos altar, yung i-mention ng mga ngalan ni kuan diya mga sura pa rin mga tawhana, no? So, witchcraft. Not just witchcraft, pero ato man kita din na ikaduha is kuban-uban rin sila. Wizardry. Mag-uban-uban ng witchcraft, wizardry, kining mga spell, kining ilang jack-o'-lantern sa ilahang practices. Jack-o'-lantern, kagani na atong gitan-aw. Kining nga dagway mo ning jack-o'-lantern. Ang ilang ginagamit sa karon, pumpkins. Ilang drawingan, butangan nila og mga kuan diha nga ilang pagtuo, there's a demon inside nga nice spell. When we say spell, that's wizardry. Mga magic, mga kaya di ba ko naman yung mga magic nga as pati-patay yung mga istoryahon. Sa Bible gani sa dihang si Saul ni adto sa babae sa indoor sa kagitog witch nga babae na istorya niya si Samuel, nagpakita si Samuel. So yun kanya na. So magic, sa ila pa na wizardry. There's what we call spell. So kasi ito isang trabaho, I believe trabaho gyapon na sa kaaway ngayon ana. This is what we call a deception. People will not believe in the Bible or the truth because of this deception. Mahitabo na siya.
Nganong mahitabo na siya aron ang tao ma-deceive. Tinuod ide no. Nagaday di mo no. Lihok lagi to among kuan. Nagito nakawi anino kag mga makita nga mga makita sa mga tao wana kita na ko si kuan. Nakita ko si that's isa sa mga gituwag spell or nga ginagamit sa kaaway aron ang tao dili mangita sa kamatuoran. Dili mangita, di mo tuo sa truth, mas mo tuo sa unsay nakita nila nga mga gipakita sa ilang mga dili maayo nga mga pananawon. That is the trabaho sa kaaway. So that's part sa gitawag og mga kining duha mag-uban-uban na sila sumala sa tong ginabasa dinhi. In the book of 2 Chronicles chapter 33 verse number 6, yung pulong na Ginoo diha. And he caused his children to pass through the fire in the valley of the son of Hinnom. Also he observed times and used enchantments and used witchcraft and dealt with a familiar spirit and with wizards. Kaya mga grupo ron na gitawag og mga necromancer, mga ghost hunter. He wrote much evil in the sight of the Lord to provoke him to anger. So sa ako ni kasulti kining mga butang dili siya naghatag og paghimaya sa Ginoo na atong gisimba. Ingon nga mga Kristohanon, kining mga butang it provokes God. Nagprovoke sa Ginoo nga mapungot ang Ginoo niining mga tawhanan ni. So usanay atong mga makita din ha. Now, ato sa kitawag og kadautan ani nga mga tawhanan ni. Number 3. It is wickedness. Even Druidic priest, ito makita, they offer sa mga babes, na sila i-offer. Tungod ang ilahang spirits ng ilang god, is she, tungod ang ilahang gitawag o practice nga gitawag trick or treat. Mostly ani ilang inculcate sa mga bata. Nganong una-ana man, trabaho sa kaaway, tungod kay inosente ang bata, di ba ang yawa musulod sa pagka-inosente sa tao? Sa dihang inosente si Adam and Eve, ang sa gihimo sa gitawag og yawa, gisudlan ang ilang pagka-inosente. Mga natagak sila. Na mga bata, mo ni kanunay ginagawan, gabi sa balita, mga kuan pa, mga sikat nga mga tao, ang ilang mga bata, ginasulup-suluban o mga kostumbre, kanang gitawag guising and maming ato makita unya sa mga practices. So they trick and they treat. Buhaton ni mo ni muhalad ka kay di ni mo ni buhaton nami buhaton sa imuha. So yun ana ang ginahimo especially sa ilaha ko ng gisimbang nga spirits para walay buhaton ang gituwag og spirits atua at mahalad ta. So sometimes gani sa uban pa nga mga history ang buhaton sa uban nga mga tao muhalad sila bata dili kay tao bata babies itambog sa kalayo himo sa nahilagtag bonfire or kining gitawag sa mga practice po niya nga gitawag og bonfire itambog ilang mga bata ito as their sacrifice aron dili sila hilabtan sa evil spirits. Muna karon ang practices sa ato ang panahon karon modern practices muhalad kag pagkaon dito sa imuhang gitawag altar kuno muhalad kag pagkaon dito nga naman para di kahilabtan sa mga dautan ng mga katong mga kalag sabrang mga kalaga na muna yung mga trabaho sa tao karon nga naman muna yung mga treat and tricks
So ato makita din nga that is extortion. Kung imong i-treat ang tao, ang istorya diha, kung imong i-treat ang tao, di gani ka mag-offer sa kuwap, naay daw tang mahitabo sa imo, that is extortion. Tanaw to unsay gisulti sa Biblia about sa gitawag og extortion. In the book of Ezekiel 22:12, in thee have they taken gifts to shed blood. Thou hast taken usury and increase, and thou hast greedily gained of thy neighbors by extortion, and hast forgotten me, saith the Lord God. So ato makita din kani diayng kini diayng gituwag og pag-treat sa tao, pagsulti nga dili nimi buhaton, nay daw tang mahitabo sa imo, that is extortion. That is gituwag og greediness. So ato makita siya, gihimo ninyo na it is because you forget me. So ang Ginoo, kanang mga tao dahil nga nagpractice og extortion, wala na kailas Ginoo. Kung Kristohanon siya, sa Ginoo. Pero mo ito makita din extortion is not allowed. Wala na gitugutan sa Ginoo. Og dili na makalipay sa Ginoo. Witchcraft dili makalipay sa Ginoo. Wizardry di na makalipay sa Ginoo. Wickedness, extortion ginahimo sa mga tao, trick and treats, dili na siya makalipay sa Ginoo because that is part of extortion. Kato makita din dili na gusto sa Ginoo nga manglamang ang usa ka tao. Nganang trick or treats is a traditional Halloween custom for children and adults in some countries. In the evening before All Saints' Day, children in costumes travel from house to house asking for treats with the praise. Trick or treat. The treat is usually some form of candy, although in some culture, money is given instead. The trick refers to a treat, usually idle, to perform mischief on the homeowners, on their property. If no treats is given, trick or treating usually occurs on the evening of October 31st. Some homeowners signal that they are willing to hand out treats by putting up Halloween decoration outside their doors. Others simply leave treats available on their porches for the children to take freely. Houses may also leave their porch light on as a universal indicator that they have candy. Kaya ng mga practice. Mga bata pa, gitudloan na unsaon pag-extort. Can you imagine? Gagmay mga bata, tudloan na, sige i-extort yun ng mga tao din na, hindi mo hatag. Can you imagine? That is extortion. So, automatically, it's wickedness. These people, either wa ni kailas Ginoo, or kung naay makristohanon kuno nagpractice din na wa na magtuon sa pulong sa Ginoo, wa na nagbasa yang Ginoo day wa malipay diyan nga mga butang. That's extortion. Daghan kini ilang mga practices din Ako lang isa-isaon niya. Pero natas gitawag wickedness. Jeremiah 32:35 atong tan-awon. And they built the high places of Baal, which are in the valley of the son of Hinnom, to cause their sons and their daughters to pass through the fire, and to Moloch, which I commanded them not, neither came it into my mind that they should do this abomination to cause Judah to sin. Usa na kining gitawag nila og usa sa mga practice ni kining gitawag nila bonfire, lighting bonfires. And some gani-ani nga mga tao sa ako lay kasulti, they offer babies. It's all about harvest sa gitawag fruits. Ano imong basaho din So, gusto nila na naidot yung harvest, manang offer sila, bisad gari sa ato ang panahon karon ay mag-offer o kisa ng ilang kuwan sa
sa uma sa ilang pananom na ilang Ginoo diha nga opera nila nga para maayo ilang ani. Until now na mga ang ilang ginahimo. Mo-offer sila, and ang pinakalisod ana karon na ay mga tao, grupo sa mga tao kaniadto mo panahon, even siguro karon na apay mga panahon ngayon ana nga mo-offer sa ilang anak kay para dili sila hilabtan sa ilang Ginoo. Sa man ang ginuha na kasalbahis basta nang ginuha na nga kinang anak man gyud ang ipa-offer sa bagong na tao, or ka 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months old gabata, tambog kalayo i-offer para sa ilang Ginoo kay para di sila hilabtan, or nindot ilang ani anak nga mga tuiga. Can you imagine unsa na klase? That is grabe ka wicked ya klase sa pangutok ug sa mao nga pagtulunan. That is not unya mingon ta nga usahon ta ng paganism o Christianism, usahon ta na dili na mahitabo. Ano man ato na makita unya mabasa ta na unya. Okay, ato ta sa gituwag og kaupat. Kining ilang mga practices ato ning na mention naman nato ni. Pero ato makita it is weird. It's weird. Yan naman ang tanang ilang mga celebration diya. Celebration la. Na sila gitawag apple bobbing. Apil lang silang celebration. Kaya nga naman, that is a feast of harvest sa mga tao, sa mga Celtic people sa unang mga panahon. So, naisa ilang celebration, apple bobbing. Then, bonfire, lighting a bonfire. So, ato makita din nga, mauna ilang mga practices. Kaya hindi may normal na yung mga tao. I believe nga, kita mismo naman tayo gusto mag-bonfire man ta, naman ta every time nga doon tayo gathering, Christian gathering, na tayo bonfire diha. Pero we are not doing that. Wala ta naghimo niya na in connection sa ato ang pagsimba sa Ginoo. Naghimo lang nato na siya para hindi tatog nawon. Na ato nainit-init gamay sa ato ang lawas while fellowshipping. Pero we are not doing that in connection sa mga evil or sa panang uban diha, pagpangabog og mga daotang espiritu, ang mga ilang kuan nga magdaob dag kalayo para abog sa mga daotang espiritu. Pero dili wala ta naghimo niya na. So mga practices kay weirdo kay nga mga klase sa gituwag og practices. Divination. Naa sila practice gituwag divination. Apila diri divination. Now, unsa gisulti sa Bible about divination? Iya sa Deuteronomy 18, tanang sa Bible. Deuteronomy 18. What is divination? I believe this is talking of the spirits. Deuteronomy 18, verse number 10 to 12. Iyon dia. There shall not be found among you anyone that maketh his son or his daughter to pass through the fire. Ako na yung gana, that's manang bonfire ng ilang gituwag. And that useth divination. Ito makita kung saan divination niya. Or an observer of times, or an enchanter, or a witch. Pero may na sila mag-uban. Kanang nga butang nga uban na sila permi, mabasa to na permi asa tang bersikulo kung naa na sila maguban sila. Verse number 11, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. Necromancer kang isigutan gina, ghost hunter. For all that do these things, tanawa, for all that do these things are an abomination unto the Lord. Because of these abominations, the Lord thy God
that drive them out from before thee. Nga ato makita din ha. So, divination, na usa sa ilang mga practices, klaro rin, celebration, trick or treating, costume parties, making jack-o'-lanterns, lighting bonfires, divination, no, apple bobbing na diha, visiting haunted attraction, no, napag-iapapunda ini, at tos mga haunted house, grabe mga practices niya, yan kaya, divination, at ito sa gitawag Acts 16:16, kung saan yung gitawag divination, Acts 16:16, Acts 16:16. And it came to pass, as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination. So there's what we call a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by so saying. At makita diha. So kinitawag divination, it is talking to the spirit. Na gigamit nga usa ka babae dinhi using the spirit of divination, instead of possessed with the spirit of divination, nakigsulti or ni-met sa mga nila ni Paul, which brought her master much gain by so saying. So tungod anang gitawag spirit of divination nga naas usa ka babae, sa kadamsel, batang babae, nahimong dato ayang master. Di ba ka mahimong dato nga? Sige, tanaw na to imong future. Tanaw to imong future. O si may tabo sa imong future. Baby, apil na ng himala din ha. Mga fortune teller, apil na sila, spirit of divination. They try to tell you about your future. Ay mga mag-asawa, sa imong future, sa imong anak, sa imong mga to, bayad ang mga tao. Bayad ito kayo naman. Patag-an ko gas imong kaugmaon. O tanaw to imong palad bi, unsay imong ugma. Uy, di ka siguro masinso kay awas yung palad nimo. Hasta lang ng nanay. Uy, ikaw, grabe, budato ka okay. Sala tanan no. That's fortune teller, mga spirit of divination. So mo na ilang mga celebration diha. Then kanang gitawag og guysing and maming mo na ang ilang gitawag costume parties. Costume parties ang gitawag karon diha, costume parties. Sa ilang customary the word guysing, kung atong sumpayan, disguising, maming, that means gitawag og wearing a mask, magsulob og mask, that's the word maming. So ang gay term karon is costume parties. Every time nga na party na costume. And the Illuminati likes that. Ano man, they like wearing sa ituwag mga mask. Nang dunay usa ka simbahan sa Satanism sa nakalimot ko sang lugar mo nga sa Facebook karon nga na siya simbahan, yang simbahan baliktad yang krus. Nya na siya idol na niya. Nagana siyang kamot. Kanang nga sign, kini nga sign, that is a demonic sign. That is allegiance to the devil. So every time nga ang tao mo sign og igud ana, his allegiance is to the devil, to Satan. So usually ang tao nga gasign og ingon ini mga Illuminati. Mostly nasa gitawag og TV station, mga artist, mga Hollywood stars, nas mga movies, makita nimo nas mga movies, and even sa gitawag og si Spider-Man. Mo ingana iyang sign. That is a sign ang iyang allegiance is to the devil, to Satan. Nga Hollywood stars, mga politicians, makita nimo na nga mga signs,
mga athletes, basketball players, naa sila mga sign ngayon ana. So, they like wearing mask. Signs, gusto sila ngayon ana. Nga naman, their allegiance is to Satan. Dili na iya sa Ginoo ng mga tawhanan na. Ha? Careful sa mga signs na gamit-gamiton, ana, mga ana 666, mga ana, mga Illuminati nga mga signs. That is allegiance. That is a sign ilang gipakita that their allegiance, their loyalty is to the devil. Dili ang ilang loyalty dili sa Ginoo. Kita nimo na daghan kana sa mga movies nga itong makita. Mga sports, politicians, makita nimo na. TV personalities, makita nimo na. Artist, makita nimo. So, guising and mumming, ato nang gitawag na. Then, kining gitawag nila og jack-o'-lantern. Ato nang gisutan gaganyan na mention tani. Jack-o'-lantern, so sa ilang mga practices. There's a spell inside with that little thing, gamay king nga butang. Pwede ka kasabot hanggang simbahan, magbitay-bitay sa ilang mga parking lot, pumpkins, mga dagway sa mga di maayong dagway. Kasabot yan dahang kasimbahanan gahimo-himo ingon ana. So it's weird, no? It's weird yato makita ang mga practices niya na. So kung the Catholic people or group sila nag-claim nga katawan sila sa Ginoo, ato hinumduman nga ang Christianity nag-start dito ni Christ sa cross, nagsugod ang gitawag og church. And this church mo na ang gitawag body of Christ, no? Mo na ang gitawag body of Christ. It is his body. So gitagaan og taas Ginoo, una, the first part sa church history is that gitagaan si Ginoo si Peter nga may mahimo nga una sa gitawag body of Christ, mga apostles sa unang panahon. And then later gitawag niya si Paul para sa gitawag og worldwide evangelization, which is the gospel nga gireveal niya para sa tanan or sa mga Gentile or sa gitawag Jewish and Gentile alike. But during 300th century, 325, nag-start ang gitawag Roman Catholicism through sa usa ka tawo nga si Constantine. They claim that they are the true church. Then ilang sulti nga ang ilang simbahan nagsugod kang Peter. Pero gisulti sa Biblia si Peter is not the rock. He is not the origin, he is not the founder of the church. Because the rock was referred to Christ. So, the body of Christ, this is not a spiritual, this is not a physical organization, which the Catholic Church believe that they are the one. The church, the body of Christ is the spiritual organism. A spiritual organism. Gikan ni Kristo padulong sa rapture. Pero diha nagsugod ang ilahang simbahan. This church tried to mix these two groups in one. Then ang resulta, nahimo sila nga ingon ana. But the true church, the body of Christ, remains the same. Sa panguna ni Pedro, ni Paul, ug sa ilang mga sa mga ilang mga disciples, ana nga panahon nga gipanglutos ani nga klase sa grupo. Ana nga time. Nagpadayon sila. Even sa mga persecution nga hitabo sila, they still continue to preach the gospel nga mo'y gisangon sa Ginoo sa ilaha kinabuhi, nga gi-entrust sa ilaha sa Ginoo sa inyo. Until today, nagpadayon
ang mga tao sa Ginoo, ang simbahan, ang mga luwas sa pagwali sa gituwag Gospel of Christ. They continued preaching sa maong gospel. But this group oppose anak nga message. They do not preach this gospel. What they preach is their sacraments. Then their way of salvation is through their sacraments, 7 sacraments. Their way of salvation is not the gospel of Christ. So how come kining mga tawhana mao ang katawhan sa Dios? Nga wa man sila nagwali sa pure gospel of Christ, nga mao ang way of salvation, the only way of salvation. So dili gid sila mahimong sila. They only claim nga sila. But the truth of the matter is that they are not the true church of God. They are fools. Okay, ato makita kung sila ang tinuod, onya tanan na to kung mo coincide sa gisulti sa Ginoo, tanan to. In the book of Deuteronomy chapter 12, okay, Deuteronomy chapter 12, verse number 28. Observe and hear all these words which I command thee, that it may go well with thee, and with the children after thee forever, when thou doest that which is good and right in the sight of the Lord thy God. Verse 29, when the Lord thy God shall cut off the nations. Okay? Because at the time, the Roman Empire, busy sila sa pag-conquer sa mga nations, countries around sa ilang palibot, sa ilang neighboring countries. Then every time yung makonquer nila ang mga Celtic people, ilang nakonquer ang ilang mga country, tanaw na to sa ilang gibuhat. Ang ilang mga practices, ilang gipahaom nga naa sa Bible, nga ilang gisama. Pero sa isulti sa Biblia, if they are the true people, the true follower of God, or the people of God. When the Lord thy God shall cut off the nations from before thee, whether thou goest to possess them, and thou succeedest them and dwellest in their land. Verse number 30. Take heed to thyself that thou be not snared by following them. Every time they conquered a country, ilahang ginasunod ang ilahang practices. And then they tried to mix sa gituwag og teaching sa Bible nga naana sa Bible bisag wala. O asa na wala sa Bible nang gituwag og All Souls Day, All Saints Day. So wala. So they try to Christianize kining mga pagan festivals, gidala nila dinhi, may silang Kristohano nga practice, pero iyon sa Ginoo diha, take heed to thyself that thou be not snared by following them, after that they be destroyed from before thee, and that thou inquire not after their gods. They have gods, no? Ishi, na ilang god diha, Ishi, saying, how did this nation serve their gods? Even so will I do likewise. Iyon diha. Verse 31, thou shalt not do so unto the Lord thy God, for every abomination to the Lord which he hateth have they done unto their gods, for even their sons and daughters they have burnt in the fire of their gods. What things soever I command you, observe to do it. Thou shalt not add thereto, nor diminish from it. Nato makita din ha. Ayon sa Ginoo, every time nga makakonquer mo o mga tao
O ya, naa sila ilahang Dios nga ginasunod, naa sila mga practices nga gisunod, magbantay kamo nga dili kamo mosunod sa ilahang mga practices. Pero sa gihimo, aning grupo ha, they try to Christianize these pagan festivals, these pagan holidays, nga ilang gitawag, o hangtod karon nagkatap tibuok kalibutan, halos tibuok kalibutan nagpractice din eh. If they are the true people of God, nganong gisupak kila ang gisulti sa Ginoo nga every time nga makakanker mo, ayaw niyog sunda ang ilang mga practices. Pero karon gina-adapt nila. So that means they are not the true people of God. This group of people try to mix these two group aron mahimong usa. Pero sa Biblia, sa ato ang gibasa sa atong pulong sa Ginoo, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Dili pwedeng samahon ang paganism, ibutang nimo sa Christianism. Pagan and Christianity don't mix each other. Di sila pwedeng mag-uban. Di sila pwedeng magsagol. Mura ni siya oil o tubig. Di pwedeng magsagol. Parehara ng liquid, pero di na sila pwedeng magsagol. Ano man, God is a God of separation. He put difference. Separate niya ang matagbutang. Dili pwedeng maging yin-yang. Dili pwedeng maging ingon-ani. Darkness and light, dili pwedeng mag-uban. There must be, sigitawag og variation. There's a separation. It's wickedness. At makita, it's witchcraft. It's wizardry. It's wickedness. It's weird. Sao na to nga kining mga butang nga makaglorify sa Ginoo? Should a Christian celebrate this kind of festivals or gitog holidays? Of course not. Why? Iyon sa Biblia. Iyon sa atong gibasa ganiha. God hates these things. Wa malipay ang Ginoo aning mga butangan ni. Witchcraft, wizardry, wickedness, it's weird. Wa malipay ang Ginoo niya na. Pero kung na may tao gustong makalingkawas niya na, there's only one way. We have a gospel. The only thing nga makakalingkawas sa tao, nining gapos sa gituwag og paganism, practices sa mga paganism, is the gospel of Jesus Christ. 1 Corinthians chapter 15 verse number 1 to 4. This is the only gospel nga mo'y maghatag ka nato og gituwag og freedom. Maghatag nato og kaluwasan. We can be free from this. I believe this is idolatry. Ito makita din witchcraft, wizardry, this gituwag og practices, Halloween, celebration of the dead. Dili na may makapalipay sa Ginoo. Kung gusto kang ang Ginoo malipay sa imo I believe 1 Corinthians 15:1 through 4. There's a gospel. Aron ikaw makakabaton sa kaluwasan, dapat ka makasabot sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. He died for your sins. He shed His blood for your sins. In the Bible, He was buried. He rose again the third day according to the Scripture. If you believe the gospel of Christ, especially people na nasa online, I believe, yung sa Bible, the moment you believe the gospel of Jesus Christ, you have trusted Jesus Christ as your Savior. You believe what Jesus did on the cross. You believe He shed blood. Yun sa Biblia. The moment you believe,
you were sealed with that Holy Spirit of promise. Saad nas Ginoo, maluwas ka, silyuhan ka sa gituwag balaan ng Espiritu, and that sealing is until the day of redemption, the day of rapture, the day of the rapture time. Mo ang sealing sa Holy Spirit. But pasabot, secured ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. There is no unsealing nga mahitabo. Every time, makasala man ta, pero walay gituwag unsealing nga mahitabo. The moment you were sealed with that Holy Spirit of promise, you were sealed until the day of redemption. Wala gisulti sa Biblia, you were sealed until you sin again. Until the day of redemption. Bisan pag makasala ka, dili ka, wala mahitabong unsealing nga mahitabo sa imong kinabuhi. You are still sealed with that Holy Spirit of promise, even though you commit sin, until the day of redemption. Pinagi lang na sa diyang makadungog ka, nakasabot ka, o mituo ka sa maayong balita ni Kristo Jesus. Sa iyang dugo ay ang giwala dito sa Cross Calvario para sa kapasayloanan sa imong sala.